Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa sakunang magaganap, may stampede pa yata si Moira sa event dahil hanap siya ng hanap kay Zoe pero hindi niya ito makita. Magkaiba ang direksyon niya sa mga taong gustong makaligtas. Nasa ilalim naman ng mesa sina Annalyn at isa pang doktor para mailigtas nila ang mga sarili. Ganon din si Lindon. Magandang araw at welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Hindi makita ni Moira si Robert sa bahay. Sabi ng kasambahay ay maaga siyang umalis. Inaasahan naman ni Moira na sa symposium nagtuloy si Robert para suportahan si Zoe. Nung makarating na sa venue, nakausap niya sina Katie at Carlos. Nauna na rito si Robert pero hindi alam ng dalawa dahil hindi pa naman nila nakikita. At si Moira dapat ang nakakaalam nun. Pero sinupladahan ni Moira ang dalawa. Maya-maya ay tumawag si Robert kay Katie para ipagbilin kay Annalyn na magkita sila pagkatapos ng symposium dahil gusto niyang bumawi sa mga ginawa ni Moira sa kanya. Nagtanong pa si Robert ng paboritong bulaklak ni Annalyn pero kilala naman ni Katie si Annalyn na kahit anong bulaklak ay sigurado siyang magugustuhan niya kahit ano. Sa kabilang banda, humingi ng pasensya si Luke kina Annalyn at Lindon dahil sa ginawa ni Zoe. Nakipagkamustahan pa siya tungkol sa presentation. Pero nung dumating na si Zoe ay pinatigil si Luke na makipag-usap sa dalawa dahil kailangan pa nila maghanda dahil sila ang mauuna sa presentation. Bago umalis si Luke ay humingi ulit siya ng pasensya. Samantala papunta si Lynette sa flower shop. Ibibili niya si Annalyn ng bulaklak dahil alam niyang magiging matagumpay ang presentation ng anak. Naikwento ni Giselle na nagpunta si Obeng sa Eastridge para makabawi kay Annalyn dahil sa ginawa ni Moira. Nagalit si Lynette dahil akala niya ay sasaktan ni RJ si Annalyn. Para sa kanya, tumupad lang sana siya sa usapan nila para wag na rin masaktan ng anak niya. Wag na rin sana magkaroon pa sila ng komunikasyon. Pero kilala ni Giselle si Obeng. Hindi siya mapipigilan lalo kapag ginusto niya ang isang bagay. Lalo pa ngayon na unti-unti niyang nakikilala ang ugali ni Moira. Samantala, maghahain ng reklamo si Miko para tanggalin si Lindon. Nakausap niya si Giselle dahil nasa event sina Lindon at Carlos. Nagtatalo sina Giselle at Miko dahil alam ni Giselle na aksidente lang ang nangyari at hindi sinasadya ni Lindon na mawala ang nobya. Pero sinisisi ni Miko si Lindon dahil sa pagkasira ng pamilya nila dahil sa pagkawala ng pinsan niya. Sa kabilang banda, nag-umpisa na ang symposium. Pinuri sina Zoe at Luke ng isang hurado dahil sa magandang presentation nila. Pagkatapos ni Zoe ay kumain siya. Maya-maya ay kinamusta siya ng mami niya. Natutuwa siya at sigurado ring matutuwa si Robert. Pero tinatanong niya kung nandito ba. Ayon kay Zoe, wala dito ang daddy niya. Hayaan na lang siya dahil baka gusto niyang mapag-isa at ayaw niyang marinig ang boses ng mami niya. Hindi makatiis si Moira at hinanap na naman si Robert. Maya-maya ay binalita ni Luke na maganda ang topic ni na Annalyn. Humanga rin ang kaibigan ni Zoe. Naiinis naman si Zoe dahil parang pabida-bida na naman at nawalan siya ng gana kumain. Samantala magsisimula na sina Annalyn at Lindon pero kinakabahan si Lindon. Pinalakas ni Annalyn ang loob ng partner. Sa pagtatapos ng salita ni Lindon, sinabi niya na magagamot ng analgesic ang sakit. Pero para kay Lindon, ang pag-ibig ang isang bagay na pinakamabisa para magamot ang sakit. Pero walang gamot na magpapagaling sa isang sakit na dulot ng pag-ibig. Nagpalakpakan ng lahat at humanga rin ang panel of judges sa kanila. Samantala naikot na ni Moira ang lugar pero walang Robert siyang nakita. Baka tama si Zoe na gusto ni Robert na mapag-isa. Sa kabilang banda nakita ni Miko sina Katie at Carlos dito sa symposium. Binigay niya ang liham ng reklamo niya na tanggalin si Dr. Lindon Javier dahil sa pagkawala ng pinsan niya. Binalaan ni Carlos si Miko na ang doktor na nagligtas sa kanya ang gusto niyang tanggalin. Alam ni Carlos ang kwento. Aksidente lang ang mga nangyari at iniwan na niya si Miko. Nagalit si Giselle kay Miko dahil pwede siyang ireklamo ni Lindon at ng ospital sa ginagawa niya. Nagagalit si Miko dahil pinagtatanggol nila si Lindon. Siya pa ang biktima samantalang nawala na ang pinsan niya dahil sa kanya. Pinayuhan siya ni Giselle na alamin ni Miko ang bawat panig. Sigurado siya na hindi matutuwa si Emily sa ginagawa ni Miko kay Lindon. Hindi dapat husgahan ni Miko ang isang tao dahil sa isang mukha ng kwento. Maiksi lang ang buhay at wag siya patalo sa galit.
Sa kabilang banda, nasa flower shop si Robert para ibili si Annalyn ng bulaklak. Habang nag-aantay ay nagbanyo muna siya. Maya-maya ay dumating si Lynette para magpagawa rin ng bulaklak. Pinapili muna siya ng isang tindera ng design habang may ginagawa pa siyang iba. Nung matapos ay nagandahan si Lynette, napansin niyang para ito kay Doktora Annalyn Santos. Nagtaka siya kung sino sa mga kaibigang lalaki ang magbibigay nito kay Annalyn. Nung sagutin ng tindera, isang gwapo at mabangong lalaki ang umorder nito. Nagulat si Lynette nung makitang si Robert pala ito. Nagtalo silang dalawa dahil ayaw ni Lynette na bigyan niya si Annalyn ng bulaklak dahil magagalit si Moira kapag malaman ito at masasaktan na naman ang anak. Iwasan na niya at pinaalis niya si Robert sa flower shop. Sa teaser, gustong-gusto talaga ni Robert na mabigyan si Annalyn ng bulaklak. Inabutan pa rin niya si Lynette sa flower shop. Pinigilan ni Lynette si Robert dahil hindi ito makakatulong. Maya-maya may lindol na naganap. Magkasama sila sa ilalim ng mesa at magkakagulatan sila dahil magkatabi sila. Sa kabilang banda sa sakundang magaganap, mas stampede pa ata si Moira sa event dahil hanap siya ng hanap kay Zoe pero hindi niya ito makita. Magkaiba kasi ang direksyon na pinupuntahan niya sa mga taong gustong makaligtas. Nasa ilalim naman ng mesa sina Annalyn at isa pang doktor para mailigtas rin ang mga sarili. Ganon din si Lindon. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto niyo ng mga ganitong klase ng video, please like this video and please subscribe to my channel. At pakihit mo na rin ang notification bell para ma-update ka kung meron tayong mga bagong uploads. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!